Kamusta mga kaibigan? Welcome back sa akin YouTube channel. Sa video natin ngayon is i-share ko sa inyo kung ano ba mapaggagamitan na itong lead acid natin. Kasi nag-switch ako ng lead acid. Diba dati sa lithium ion ako. So try naman natin yung lead acid kung kaya niya ba tumagal ng magdamag or maghapon. Saka nga pala mga kaibigan, Happy New Year po sa inyong lahat. 2025 na, malapit na, okay? Sana may upload ko ng New Year to para sakto naman na 2025 na talaga. Ngayon sa clip na to mga kaibigan, D-Way yung aking battery dito. D-Way battery yung binili ko kasi nalalaman ko sa ibang YouTuber kasi itong D-Way after a year daw is bumababa na yung kanyang capacity or nasisira na. Hindi daw to maganda gamitin pang solar setup, yun ang sabi nila, kaya napabili ako nito. Tapos mga kaibigan, ito nga pala yung nakabalot pa siya. So may petsa yan, December 2024. So nabili ko to ng December 2024. Okay? Kasi yung na-release siya bago talaga mga kaibigan. Yun yung magandang halimbawa kapag bumibili tayo ng bagong battery, yung brand new, kahit lead acid. Isa lang naman pinagbilang ko na itong battery. Itong Mototech tsaka yung D-Way. Meron pa nga silang Motolite tsaka Delta Force na 4L. Yun. Na gusto ko rin maranasan kung talaga bang sa buong isang taon ba masisira ba tong battery sa solar setup o mas maganda lang to sa motor. Yun yung gusto kong mga kaibigan parating sa video na to. So yung magiging content ko sa buong taon puro nasa lead acid lang tayo. Wala tayong hindi tayo mag-apply ng lithium ion phosphate. Okay? Saya ito, nag-ano ako ng box, nag-provide ako ng box sa kanya kasi syempre napakabigat nung lead acid Totoo naman mabigat, 4L pa lang yan, mabigat na. Paano kaya pag bumili pa ako nung 12BL, yung 12 amps, lalo mas mabigat. At ito nga yung clip na to mga kaibigan, ito yung sa amin, talagang gumagamit kami ng lead acid talaga. Yung dito sa bahay within 6 years na, yung 6 years na yung second hand pa na battery yan hindi ko nga lang na masyado napakita rito yung kabuuan ng mga battery doon sa bahay. Meron kami niyang malaki, ayun yung malaki, tapos may maliit din. So talagang gamit na gamit yung lead acid mga kaibigan. Tsaka ang kagandahan kasi sa lead acid bukod sa mura mga kaibigan, kahit pasira na siya, meron pa naman siyang konting capacity na pwede nyo ibabad dun sa solar. Diba yung mga solar charge controller hindi nag-ooperate yan ng walang battery. Yun, kung gusto nyo magamit yung solar, pwede naman yung mga second hand, yung pasira ng battery pang samantala, pero magagamit lang yung kapag may araw. Ito kasi kaya pa yung TV, yung DC pan dito sa bahay, tsaka yung mga ilaw kaya pa magdamag, tsaka hindi pa talaga sira yung mga battery dito. Ayos pa lahat yan. Itong dalawang AGM na ginawa kong 8 amps na battery is ginagamit ko rin dito mga kaibigan sa aking bike. Yung bike ko kasi is marami ng accessory, diba? Tapos may busina pa yan, may ilaw pa, tapos meron pa yung left and right signal light, tapos may hazard din yan kapag binuksan ko parehas. So nagagamit ko siya sa gabi, pagliko-liko sa daan,
kaya mas safe yung bike ko ngayon. Yun nga lang mga kaibigan, syempre nasa nasa 3 kilograms yung bigat, so mabigat yung aking battery sa likod. Pero syempre nagagamit ko siya on road. Yun na yun. Actual test na tayo mga kaibigan. Ito na fully charge na yung battery. Tapos ayan o, yan yung dalawang AGM. Tapos ito yung voltage niya ngayon, 13.3. So bumaba siya, no. Sige, try na natin yan. Binuksan ko na yung DC fan ng pinaka-todong setting niya. Yan, no. Yan, ito todo ko yan. Yan. Kung mapapansin nyo dun sa voltmeter ng LBD, 13.1 na yung 2 millivolts yung nakain. Ayan. So okay lang, maganda rin. Kasi kapag sumobra yung baba niyan, ibig sabihin may damage yung battery. So sa ngayon wala pa naman. Kaya maririnig nyo naman yung electric fan dyan kung gaano kalakas. By the way mga kaibigan, nagsimula pala ako ng 6:30. Ngayon almost 5:30 na. Mga ilang oras kaya yun? Siguro 11 hours o 10 hours, no? So ang tagal din yan, no, mga kaibigan. So ito, may remaining voltage pa siya. Tapos nagsaksak pa ako ng low bat na power bank. Tapos yung nasa LBD, kung mapapansin nyo, is 12 volt na. Ayun, no? Nasa voltmeter ng LBD 12 volt na siya, pero may load yun eh. Ito naman mga kaibigan, nilabas ko siya 6:01 ng hapon o gabi na. Sinaksak ko yung 20 watts na LED light, no. Tapos yan, no, nag-recharge pa rin ako ng power bank dyan. So yung voltage niya is 11.9. Don't worry mga kaibigan, yung 11.9 niya yan, doon mismo pag tinapatan ko ng multimeter yan, 12 volts pa rin naman ng voltage niyan mga kaibigan. At sa mga oras na to mga kaibigan, 8:51, almost 9 PM, nalobat na yung AGM battery. Yung ginagawa ko pang solar setup is nalobat na siya, nag 11.8 na siya. Pero mga kaibigan, dito lang yan sa LBD yung 11.8. Pero sa totoo, yung sa battery 12 volts yan. Analysis tayo mga kaibigan. Ito yung mga conclusion dito sa video. So nagtry tayo ng 6 hanggang 5, diba? So ibig sabihin nun, kayang-kaya niya yung mga 20 watts maghapon. So dalawang 4L to. Ibig sabihin niya niyan mga kaibigan, yung isa kasi yung Mototech, 7 hours talaga siya doon sa DC pad ko. So hindi siya umabot maghapon. So since na dalawa sila ngayon, umabot siya at sumobra pa, diba? Inabot pa siya ng 9. So just imagine na 6 to 9, ganun kahaba. Kasi DC light na lang yun eh. 20 watts naman din yun. So may 40 watts. So ang conclusion ko rito mga kaibigan, yung stabilization ng kanyang load is nasa 30 watts 10 hours. Ang gusto kong i-printa rito sa battery to. So before yon is conduct pa ako ng marami pa, no, yung medyo malaking load na o kaya sabay-sabay na, no? Dito sa parte ng video mga kaibigan, ang masasabi ko dito sa AGM, mas maganda ng magbili muna tayo ng mga 4L. Tapos kailangan sa araw nakaano siya sa solar. Okay na yung solar charge controller na blue o kaya white. Maraming klase ng solar charge controller naman na pwede sa lead acid. Basta sa lead acid okay na yun. Ibabad lang natin siya doon habang ginagamit.
or habang nagpupuno ng power bank, no? Yun yung importante dun eh. Tapos ang importante rin mga kaibigan, always full charge siya bago bumaba yung araw, para kung gusto natin mag-disipan, depende rin kung ilang bilang yung disipan ha. Baka mamaya 5 piraso yun, tapos mag 4L kayo, syempre mabis malobat yun. Kailangan, kunwari dito sa akin isa, o ayoko siyang malobat kagad, gusto ko tuloy-tuloy siya habang natutulog ako. So dinalawa ko yung excuse me, dinalawa ko yung 4L. Dapat nga tatlo pang gusto ko dito. So wala lang tayo mahanap na malaki-laking box na to na available do sa pinagbibilang ko. So dalawa lang ang kinaya. So ayan, okay naman siya. Kaso magsisimula nga lang ako ng 9, yung talagang inaantok na ako, tapos maabutan ko pa tong charge niya sa kinabukasan, tapos magtuloy-tuloy na siya sa solar. Okay na yung rotation na yun mga kaibigan sa ngayon na, kasi ano pa lang siya, mga 8 days old pa lang yun. At maraming salamat mga kaibigan. Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year sa mga subscriber, supporter at yung mga silent viewer. At sa mga mahilig mag-like, Happy New Year sa inyong lahat. Sana mag-ingat-ingat tayo. So, gusto ko sana i-try yung sa GCash. Iano ko dyan sa unang parte ng video na to. Nandun yung number ko. So 5 pesos lang naman yun. Gusto lang i-try.